para kanino bang hinahanap mo? Annalisa, para sa'yo o para sa iba? Hindi po para sa akin, Aling Milagrosa. May party po kasi akong pupuntahan. Second anniversary kasi bilang host ng Midnight DJ si Samboy Bautista. Midnight? Super fan kasi po ako at nabasa ko sa Facebook fan page na may Halloween party sila next week. Kaya ririgaluhan ko po ang pinaka-cute na DJ sa buong mundo. Ito po, oh. Ang gwapo, di ba? Minsan, ang tao ay humahanap ng isang bagay. Pero kung minsan, ang bagay ang humahanap sa tao. Basta ako, ang gusto ko, para sa Halloween costume ko, yung sexy tsaka intimidating para nakakatakot ako. Ma'am, in fairness naman kahit naman everyday nakakatakot kayo tsaka intimidating kayo lalo na pag nagbibigay kayo ng memo. Pero ako, gusto ko yung white yung color ng costume ko. Happy na ako doon. Tsaka dapat bongga lahat ng costumes natin kasi tayo yung Midnight DJ team. Tama! At saka, since Halloween naman talaga yung theme natin gabi-gabi, dapat sa gabi ng lagim, talagang outstanding tayo, di ba? Teka lang, parang lugi ako Ako lang yata yung weakest link dito Ako lang yung walang costume. Ako lang yung walang budget. Bakit naman kasi bumili pa ako ng bagong shoes? Ano ba yan? Wala akong pera. Bagong shoes? Alam mo pare ko, relax ka lang dyan. Hindi naman tayo sa mall mamimili kasi siguradong malulugi tayo lahat dun. Alam mo kung ano sagot sa problema mo. Eto, alam mo, tumingin ka. Wow! Ukay! Sir, ano ka ba naman? Ikaw ba naman yung Midnight DJ tapos ikaw lang yung dinaka-costume sa atin? Ano na sasabihin ng mga milyong-milyong mga fans natin? Ikaw yung Midnight DJ, Midnight KJ. Hoy, Aning, sumili ka nga lang dyan. Ikaw, palibasa irit-irit mo porque ba naka-devil costume ka dyan Kaya mo makakaharap din ako. Sabi ko na nga ba kayo, Midnight DJ team? Fan ako. Ako pala si Rosa. Rosa. Ako nga pala si Paul.
B.O.D. J.I. Huwag kang mistake sa looks ko. Dahil mukha lang akong demonyo. Pero ang pinakasimpatiko at pinakamabait sa aming lahat. Bakit ka pa naka-costume na devil? Alam mo, kahit na hindi ka na mag-costume, pang Halloween na yung mukha mo eh. Are you making fun of me? Huwag ka na mapikon. Ito naman, alam mo, sa totoo lang, ako ka naman talaga eh. Bawasan lang ng konting... Buhok ko? Balbas? Kilay? Hindi. Mukha. Joke lang. Joke lang, ha? Parang... Kinikilig ang Midnight DJ. Ako, ma'am? Hindi akala nyo lang yun. Natutuwa lang ako sa kanya kasi asartado si Boji sa kanya. Kayo naman, ma'am. Kayo ganyan. Pasensya na kayo, ha? Naistorbo ko ata kayo. Narinig ko kasi na naghahanap kayo ng costume. Ipepresenta ko sana yung pinagtatrabahuhan ko. Yung Milagrosas Thrift Shop. Oh, tara sir, let's go! Sa tingin ko, Boji, ha? Na dapat si Samboy na lang ang sumama kay Rosa. Ha? Oo, kasi total siya naman yung wala pang costume eh. Ma'am, we are a team. A team that stays together. Shops together. We have to look good together. We have to do a lot of things together. Ay, ma'am. Boji, di ba may bibili pa tayong mga accessories? Di ba? Tama. Sumunod na lang tayo sa Hindi kanila. naman ako eh. Sige, tara. Sige. Thank you. Thank you. Sunny, Ika tayo mamaya. you want to join me, no? Sir, ha? Ano? Enjoy. Ingat, ha? Naku, pasensya ka na, ha? Nakalimutan kong tanggalin yung karatula. Actually, first day ko ngayon eh. Tara. Sabi ng amo ko, Jing daw ang tawag dyan. Isang nilalang ng kadiliman. Ayon nga sa alamat, ang Jin daw, hindi pwedeng umibig. Oo nga pala, ikaw nga pala ang Midnight DJ. Pero paano mo naman nasabi na hindi marunong umibig ang Jin? Wala namang nilalang na hindi marunong umibig eh. Miski nga ang Diablo, marunong magmahal. Ano ka ba? Sabi-sabi lang yun. Bakit, Rosa? Umibig ka na ba? Oo. Pero kinuha siya sa akin. Ikaw ang KJ. Alam mo yung pinagsusono natin yung dalawa, i-join mo pa talaga. Talaga ang slow mo sobra. Ikaw, minsan lang tamaan nun, tapos sumot ka pa. Listen to them. Alam nyo, girls, ang suslow nyo eh. Alam ko naman yun eh. Ha? Una palang alam ko na, syempre kailangan medyo hiritan natin na gano'n para hindi tayo halata. At saka sa totoo lang, tinamahan din ako kay Rosa eh. So, sa lahat naman ng babaeng nakikilala natin, tinatamaan ka talaga. Sa susunod, totoong kidlat na tatama sa'yo. Alam nyo ha, tumigil na kayong dalawa dahil baka tamaan kayo sa akin, ha? Mabuti pa, sundan na natin si Samuel. Ma'am, kaya lang tayo dito, ma'am. Ma'am, wag. Kailangan kayo ni Sir Samuel. Hindi, ma'am. Kumain na lang tayo. Sundan natin si Samboy! Halika na! I will. Tara na. Rosa, sorry ha. Ngiti ka naman ulit oh.
Mas bagay sa'yo eh. Bolero. Oo nga pala. Nasaan yung may-ari ng shop na to? Si Ali Milagrosa. Umalis siya eh. Kasama niya yung assistant niyang bata. Malamang gagabihin ngayon yun. Talaga? Kaumpisa mo pa lang dito, tapos pinagkatiwalaan ka na ng boss mo na mag-isa dito? Alam mo, mabilis ang pagkatiwalaan ng tao eh. Laking ampunan kasi ako. Kaya yun, kailangan namin magpapansin, magpabiba. Para yung mga gusto umampun, kunin kami. Diba? Para magkapamilya rin kami. Pareho pala tayong galing sa ampunan, no? Kamusta naman pala yung umampun sa'yo? Alam mo, malas nga ata ako. Walang umampun sa akin. Kaya yun, nung nagtalaga ako, nagsarili na lang ako. Alam mo, okay lang yun. Ako nga eh. Kung ano-ano ng trabaho na pasok ko. Hanggang sa natuto akong mag-DJ sa isang birthday party. Tapos yun, nakapasok ako ng LXFM. Grabe ah. Isipin mo ah, 2 taon na yung nakakalipas. 2 taon na akong masaya at kontento sa kung anong gusto kong mangyari sa buhay ko. Ano nga pangalan ng shop ulit? Kasi parang naliligaw ata tayo. Ha? Ano ma'am naliligaw? Bakit tayo naliligaw? Paano na yung Halloween natin? Paano na yung mga party natin? Paano na? Alam mo, Boji, kaya ka siguro nasa lupa, dahil reject ang pagiging OA mo sa impyerno, no? Hindi tayo naliligaw. Malapit na tayo, alam ko yun. Diretso tayo. Ako naman, naging waitress, nag-clown sa mga parties, naging factory worker pa nga ako eh. Tsaka marami pang iba. Pero ito, dito pa rin ang bagsak ko sa thrift shop. Alam mo, mahilig ako sa mga lumang bagay. Para sa akin, lahat ng lumang bagay may kasaysayan. Lahat sila may personalidad. Alam mo, ang sabi nila, ang ibang tao daw, naghahanap sa isang bagay. Pero minsan, Yung bagay ang naghahanap sa tao. Sabi na rin sa akin yan ng tatay ko nung bata pa ako. Nung magkasama pa kami. Grabe, no? Ngayon lang tayo nagkita, pero parang ang tagal na kitang kilala. ang sabi nila, ang dalawang kaluluwa daw na nagkita na noon, ay mamumukaan pa ng isa't isa pag nakita sila sa kasalukuyan. Ay, ano, uhaw ka ba? Gusto mo ba ikuha kita na maiinom? Sige. Sige. Harap pa. Okay to ah. Inom ka muna. Okay. Harap. Ay, nako. Tanghali na pala. Magluluto muna ako, ha? Gusto mo dito ka nalang kumain? Teka, sandali. Lahat ba ng customer niyo plano mong pakainin? Alam mo, malulugi kayo niyan. Hindi. Special case ka, celebrity ka kasi. O sige, alis muna ako, magluluto lang ako, ha? Sige. Busin ko to ah. Sige lang.
Rosa? 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 Samboy? Samboy? Here. Oh, ano nangyari dito? What's happening here? Well, nabanggit naman ni Trixie noon na marami nang naging midnight DJ. At nag-umpisa yan nung panahon ng una nagkaroon ng radyo ang Pilipinas. Meron ng midnight radio show. And then eventually, naging midnight DJ siya nung 70s. Eh, palibhasa naman kasi mga Pilipino mahilig sa mga kwentong may kababalaghan. I mean, we're just following the tradition. Guys, pansinin nyo, yung lalaki nakakurban, ang pogi niya eh. Feeling ko tikas-tikas ito, tapos ang gwapo-gwapo nito. Hindi naman. Hindi, tingnan mo mabuti. Ayan, oh. Hindi ka mukha eh. Gwapo eh. Feeling ko si... Mukha ni... Ano? Spaghetti mo? Sobrang ano. Ay, guys, ito, online na si Kato. Oy, Hi, Katox! Katox, ito nga pala. Teka. Ito yung picture na sinasabi ko sa'yo. Ha? Tama? Ito yung simbolo sa likod, oh. Bahagi ng love magic symbol. Yan. May isang salamangkero na umibig at nabigo, kaya gusto niyang mapagigantihan yung taong gumawa nito sa kanya. Pero wala namang bisa ang ganyang mahikay. Pero pag ang puso ng tao umibig at nabiyak, mas makapangyarihan pa ito kahit sa anumang mahika. Gets? Slide. Pansinin yung bata sa larawang yan. Hindi yan pang-ordinaryong tao. Hindi tao ang batang yan. Isa yang pamilyar. Pamilyar, espiritu na naninilbihan sa salamangkero. Ang buhay ng pamilyar at ang buhay ng salamangkero ay magkadikit. Pati puso nila ay magkadikit. Parang yung owl doon sa Harry Potter? May tama ka dyan. Madalas, yung ang pamilyar, nagaan yung hayop. Itim na uwak, itim na pusa, at may pamilyar din na nagaan yung bata. Kaya ang pamilyar at ang amo nito ay magkadikit ang buhay, magkadikit ang puso. Dali. So, ibig mong sabihin, pag pinatay mo yung isa, mamamatay din yung kadikit niya. Correct ka dyan, Samboy. Pero, mga amiga y amigo, scared ka muna mi at may Halloween date pa ako. Teka lang, isa lang. Hoy, Butchi, yung costume mo hindi bagay sa'yo yung demonyo dahil mas demonyo ka kaysa sa costume mo. Bye! Bye, Katox! Alam niyo, hindi pa rin i-explain kung bakit may nagmumulto mga babae. Sir Samboy, alam naman natin na matanda na yung bahay na to. So, dahil sa matanda na, mas maraming mga multo at kaluluwa. Hindi naman kaya nagpapapansin lang yung mga multo na yan. Ha! Ay, nako. Ewan ko. Basta ako, may nararamdaman ako in a medyo way. Ano? Ano? Yung tiyan ko, isang bulalo. Nakakaramdam ako ng bulalo. Ay! Oo nga pala, niluluto kong bulalo. Sandali lang ha, dito na kayo kumain. Sure, Tayo why na ako, not? ha? Rosa. Marunong ka magluto ng bulalo. Pwede ka na mag-asawa. Nakakayot ng
ko na lang! Mga lahat na si Papa! Concentrate. Concentrate. Ano kayo? Lalabas na nga eh! Pumasok pa uli! Minsan mo na siya nakuha sa akin, no? Hindi mo na siya ulit makukuha mo. Akin na siya. Akin na siya. Bakit? Ha? Samahan niyo yung mumu. Ano nangyayari? Ito si Boji, minulto daw siya sa banyo. Pero siya hindi lang nagpaparamdam yung multo. Seryoso siya. Rosa, sigurado ka bang wala kang alam tungkol sa bahay na to? Wala. Wala naman ako nararamdaman sa bahay na to simula dumating kayo eh. Doon yung ina eh. Halika na. Sandali lang. Iba ang nararamdaman ko sa kwarto na yan. Kaya kung ano na madiskubre mo, tandaan mo. Samboy. She's alive? She's alive! She's alive! Cutie. Cutie, wag. Sir Samboy, okay lang. Di ba, kaya ko nang kontrolin ang kapangyarihan ko. Okay lang. May masama akong nararamdamang kapangyarihan ng dumadaloy dito. Cutie. Cutie! Cutie? Hindi na normal yung nangyari sa kanya. Cutie! Oh, Cutie! Ay, Cutie! Cutie!
Gumising ka na, o aking mahal, anghel na nasa lupa na naging palakal. Mano po? Cutie, sige na please oh. Gumising ka na. Alam mo, huwag mo kong iwan. Love na love naman po ni kita. Kahit na medyo mukhang kulugo ka ngayon at saka parang paa ka na magsasaka, okay lang. Siguro madadaan naman sa makeup yan, di ba? Mag-aaral ako ng cosmetology, tas ako na lang magme-makeup sa'yo. Uy, total, yun naman yung course ko dati. Cosmetology. Kaya lang ayaw kasi ni Lola Feli, kaya yun lumipat ako ng radio technician. Pero okay lang yan. Sige na, gumising ka na. Kailangan natin dalhin sa ospital sila Cutie at Nelissa. Wag. Pag nilayo niyo sila sa tukador, mamamatay sila. Paano mo malalaman na mamamatay sila? Ano bang alam mo dyan sa tukador na yan? Alam mo, kung totoo nga yung sinasabi mo tungkol sa mga doktor na wala silang magagawa, kailangan natin gumawa ng paraan at alamin kung paano natin sila mapapabalik sa kanilang tunay na edad. Rosa, hindi ba yung tokador na yun? Yun ang susi sa lahat ng nangyayari misteryo dito, hindi ba? Anong oras ba uuwi si na Milagrosa at Blanca? Hindi ko alam eh. Ma'am, itong notebook na to, hinahanap ni Cutie. Journal to ni Aling Milagrosa eh. Nakasulat dito lahat ng nangyari sa unang Midnight DJ team. Ang buong kwento. Nagsimula ang unang Midnight Radio noong 1938. Sinimulan ng isang lalaking hindi kilala. Ito yung mga miyembro nila. Si Solomon Magus, isang spiritista. Si Bochok Evangelista, isang radio technician. Si Milagrosa Salazar, isang salamangkera. At ang pamilyar ni Milagrosa, si Blanca. Nagsimula sila noong 1938. At sa pagkamatay ni Solomon noong 1939, nawala na rin sa ere yung programa. Samboy? Samboy, kamukha mo si Solomon. Tapos, si Bochok, kamukha ni Bochi. Alam ko, ma'am. Nakakagulat yung mga litrato. Pero mas nakakagulat yung kwento kung paano namatay si Solomon. Ang ating oras, 10:10, mga giliw kong tagapakinig. Pero bago magtapos ang ating programa, pahintulutan niyo kung aliwin kayo sa pamamagitan ng isang awitin. Panyero naman. Ano ka ba? Kita mo nakatingin ako dito sa clipboard saka ako kumuha ng litrato. Nagmukha tuloy akong alipin. Ulitin natin. Umanhin, Panyero, pero pang isang litrato po lamang tayo. Sandali! Oh! Hoy, Blanca, huwag kang lumapit-lapit sa akin. Alam ko na hindi ka tao. At alam ko na mas matanda ka pa sa lelang ko sumalangit awa. Oy, Bochok, kumpadre. Oh. Isang taon na tayo nagkakasama, pero hanggang ngayon hindi pa rin kayo magkasundo ni Blanca. Amigo, mabait naman siya eh. Mabuti pa kami nitong ni Milagrosa. Nagkasundo. Oh, Panyero. 3, 2, 1. Sa pagtatapos ng ating programa, isipin natin ang mga ibinilin ng ating mga ninuno.
kailanman hindi mainam na bumigay tayo sa tukso na dala ng inggit. Ito po ang inyong lingkod, Solomon Magus, na nagsasabing sa muli nating katatakutan. Ke barbaridad. Nako, lakas, buti pa samahan mo ko at ilibre mo ako ng minandal dahil masyadong matamis na nakikita ko dito. Halika. Milagrosa, ang tagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Nang una kitang masilayan, ibinulong ng puso ko ang pangalan mo. Hanggang ngayon, ikaw ang ititibok ng puso ko. Hanggat sa tayo pumanaw sa mundong ito. Iniibig kita. Pakasalan mo ako, Milagrosa. Labis akong natutuwa sa panahon na ito. Iniibig din kita, Solomon. Solomon, meron kang dapat malaman. Mahal, ano to? May nais sana akong ipagtapat sa'yo. Sa iyong mata, ako'y bata pa. Subalit sa katotohanan ay ako'y matanda na. Panahon pa ng Kastila nung ako'y ipinanganak at natutong gumamit ng salamangka. Para mapanatili ko ang kabataan ko ay ginamit ko ang aking mahika. Ang kasangkapan sa kapangyarihang ito ay ang salamin ng Diablo. Ngunit paano? Kailangan kong isakripisyo ang kabataan ng ibang babae sa pamamagitan ng sariwang buhay na hinihigop ng salam nito. Hindi ako tumatanda. Milagrosa, anong ginawa mo? Pero hindi ko na kailangan to. Nakita ko ng kasayahan ko sa'yo. Handa na akong tumanda kasama ka. Milagrosa, hindi mo ba naiintindihan? Ang mga bagay na ganitong nilalabanan natin. Oh! Uy, teka lang. Anong ginagawa natin dito? Alam mo na pupunta tayo dito? Kung hindi maaari mapunta sa ano yung puso, Solomon, dito pa niya maago na iba! Solomon! Solomon! Ngayon alam ko na bakit parang tagal-tagal na kitang kilala. Kung bakit hindi pa umuwi si Milagrosa. Kilala na kita eh. Ikaw si Milagrosa. Mali ka. Mahal na mahal kita. Solomon. Samoy. Pero hindi ako si Milagrosa. Sino ka? Ako ang tunay na Milagrosa. Sa wakas, natagpuan din kita, Solomon. Ngayon, matutuloy na ang naudlot nating pag-iibigan. Hindi. Wala kang karapatan na sirain ang buhay na Samboy na yan. Siya man si Solomon dati, pero ibang tao na yan.
Anong gagawin mo para pigilan ako? Papatayin mo ako? Baka nakakalimutan mo. Iisa lang ang puso natin. Na parte ng ritual kung bakit ikaw naging pamilyar ko. Eh kung pwede nga lang kitang patayin, pinatay na kita dahil sa ginawa mo kay Solomon. Sa tingin mo ba, iibigan ka ng isang tao? Ang isang katulad mong espiritu ng kadiliman? Ano yan? Di man kita kayang patayin na hindi ako namamatay. Pero kaya pa rin kita pigilan. Gusto ko lang naman humingi ng tawad kay Solomon. Pagbabayaran mo to, Blanca! Tunay na milagro, Rosa. Akala mo kaya mo ako ikadena sa taas habang inaagaw mo sa akin si Solomon? Ako ang salamangkera, hindi ikaw! Katulad ng sinabi ko, nais ko lamang itama ang mga pagkakamaling nagawa ko. Hindi ko nais na paibigin siya. Kung ako man si Solomon noon, hindi na ako si Solomon ngayon. Ako si Samboy Bautista. May sarili akong pagkatao. Solomon, may pagkakataon naman na makilala natin muli ang isa't isa. Amanda, panahon na para tapusin ang lahat ng ito. Paalam, Samboy. Tawad, Solomon. Rosa. Rosa. Samboy, kahit andyan, marunong din umibig. Rosa. Blanca. Cutie? 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 Cutie! Samboy! May nanapulso ni Cutie. Kailangan natin silang dalhin sa ospital. Kailangan natin sila ibalik sa tama nilang edad. Kailangan tapusin itong bangungot na to. Bumalik ka sa kadilimang pinanggalingan mo. Sana tama ka. Salamin sa salamin!
Sabi ng tatay ko, lahat tayo ay may kalayaan para mamili kung ano ang tama sa mali. Kung minsan may pagkakamaling hindi na maaaring mabago pa, kaya kailangan na lang natin itong tanggapin. Kung lalabanan natin ang panahon at kapalaran para sa pansariling kapakanan, darating din ang panahon na tayo sisingilin ito. Ito po muli si Samboy, ang inyong Midnight DJ. Hanggang sa susunod nating katatakutan.